Hello everyone! Welcome back to my channel, Luna Anywhere. Kumusta po kayong lahat dyan? Dito po kasi na siya, summertime na siya, mainit na siya, pero umuulan din minsan at malamig pa rin yung panahon. Kaya tayong mga hindi sanay, kahit summer na sa kanila, nagja-jacket pa rin lumabas kasi talagang medyo malamig pa. Or ako lang yata yung nilalamig. Anyways guys, it's chika time na naman. So mag-chikaning na naman tayo. Meron na akong kunting isi-share or explanation din about doon sa nag-comment doon sa video na ginawa ko. Anyway, nasagot ko na yon yung tanong niya, pero ginawan ko lang talaga siya. Gagawan ko siya ng maiksing paliwanag para magets or maintindihan nyo rin yung kaibahan pagdating sa sahod. So, shout out pala doon kay Jesus Arancilio 3318. Salamat sa iyo at naitanong mo ito doon sa comment ko. Kaya, ito gagawa ako ng maiksing paliwanag tungkol dyan. So, pag-uusapan kasi natin dito, pagchichikahan natin dito, again, bago ko to sasabihin, ito base ito dito sa amin. So, sariling experience ko rin. Kumbaga, talagang dito, amin. Kasi gagawa tayo ng comparison tungkol doon sa tanong niya about sa salary. So, ang tinanong niya doon, ang sabi niya kasi, akala niya daw matatanggap yung sahod at saka yung OT every 15th of the month. So, ito ang gusto kong klaruhin. Yung sahuran namin, kasi iba-iba kami ng kumpanya, though pare-pareho kami ng trabaho or ng profession dito, iba-iba yung kumpanya na may handle sa amin, iba-iba yung amo. So, gusto ko lang klaruhin na yung sahuran, magkaiba kami. Kasi ako din, napanood ko din sa vlog, nanonood din kasi ako ng mga vlog na gawa ng mga katulad ko rin na ibang kumpanya na yung sahod nila is katapusan or yung OT nila, hindi katapusan, every 15th yung sahod. Yung iba naman, yung OT nila matatanggap nila every 15th sabay sa sahod. At yung iba naman, yung lumarahan nila, yung summer vacation na salary is matatanggap din nila every June 15. So, di ba magkaiba? O, ito ngayon, sa kanila, may mga kumpanya na ang sahod at saka OT sabay matatanggap. Ang sahod matatanggap every 15. Yung lumarahan nila is every June 15. Sa kanila yon. Iba kasi yung nila eh. Iba yung kumpanya nila, iba din yung proseso pagdating doon sa salary nila. Ngayon, dito naman tayo sa amin. Yung sa amin naman guys, yung salary namin, matatanggap namin siya every katapusan ng buwan. So, yun ang sahod namin. Lahat kami dito, nakapareha ko ng kumpanya. Kada katapusan, yung sahod namin matatanggap. Yun yung una. Pangalawa, yung lumaraha. Yung matatanggap mo pag yung vacation mo na money. So, yung pera na yun, matatanggap namin yun every end of July. So, yan, magkaiba, di ba? Kasi sa kanila, June 15. Sa amin, July, katapusan. So, yung pera na yun, sabay yun namin matatanggap doon sa sahod namin. So, automatic na yun siya doon sa payslip. Nandoon ang sahod namin sa payslip, nandoon na rin kasali yung vacation money namin, yung lumarahan namin. So, July, katapusan yun namin matatanggap. Ngayon, dito tayo sa overtime. Ang overtime namin, guys, mayroong basihan. So, hindi siya every 15, hindi siya every katapusan. Matatanggap namin yun, guys, yung overtime money namin, kasali siya sa salary. Kasi para, di ba, maisa na yung sahuran. Kasi doon na naka-state doon sa payslip namin. So, yung OT namin at saka yung salary, isahang payslip lang yun. Ang kaibahan lang guys, sa overtime namin, or yung may mga additional hours kami na
nadadagdag is may bilangan kasi yan guys eh. Parang may bracket siya. May bracket. So sasabihin ko na ang bilang kasi doon is if hindi ako nagkakamali sa loob ng 21 days. So sa loob ng 21 days, yun ang kukwentahin kung magkano at saka kailan ka may overtime, magkano yung inabot sa overtime mo. So yung sa loob ng 21 days na yun ang kukwentahin. So ito guys, ginawan ko talaga ng paliwanag dahil marami doon sa mga bagong dating na naguguluhan sila. Kaya ito, gagawin ko to na paliwanag kasi isa din ako dyan dati na question ko talaga kung ano ang nangyari, kung bakit ang dami kong overtime na nag-expect ako ng pagdating ng katapusan matatanggap ko lahat, pero hindi. So yan, gagawan ko ito ng ibang paliwanag para talaga maintindihan nyo siya na bakit pala ganun. At saka gagawa ako ng ipapakita ko ulit yung payslip ko kasi nandoon talaga siya nakastate, nakasulat. Kung hanggang ilang araw, hanggang kailan nag-umpisa yung binilang yung overtime natin at saka yung hanggang kailan lang din siya kumbaga nabelong ba yung overtime natin kasi hindi ibig sabihin na nag-start ka ng sabihin na natin na-start ka ng July 1. So ang sahuran is katapusan. So sa loob ng July 1, marami kang overtime. So in-expect mo na ito ang sasahurin ko. Pero sa alam nyo ba, sa loob ng isang buwan may 30 days. So ang bilang ng overtime nyo is 21 days lang siya. So yung natitira na may overtime kayo, hindi pa mo na mapapabilang yun. Saka na yun mapapabilang for the next sahuran. So i-separate ko ang paliwanag nito guys kasi marami kasi ang kasi ako din, isa din ako dyan. Kaya gagawan ko siya ng paliwanag kasi isa ako dyan sa, hindi ako nagreklamo pero parang na-question sa sarili ko ba na, hala, bakit ganito? Ang dami kong overtime, ang dami kong, tsaka bakit ito lang ang sinahod ko? So, napaganon ako sa sarili ko. So, hanggang sa katagalan, na pinag-aralan ko yung payslip, pag tsaka hindi, mayroon akong talagang hindi magets-gets doon, tinatanong ko, bibit-bitin ko talaga yung payslip ko, napapakita ako na, paano ba to siya bilangin? Bakit naging ganito? Bakit naging ganyan? At saka bakit ito lang yung inabot ng sahod ko? Kasi syempre, alam natin, di ba, na marami tayong trabaho, marami tayong tapos kahit man lang sa estimation natin sa sarili natin, alam natin na ito yung kikitain natin or yung aabutin ng sasahurin natin. Pero pagkatanggap natin ng sahod, magugulat ka. Hala, bakit ito lang? So, alam mo talaga sa sarili mo na parang may kulang o parang may mali, or hindi siya mali, parang mayroon lang talagang naiba. So, kailangan talaga na malaman natin at alamin natin yun. At saka walang masamang magtanong kasi para malaman mo rin at maging mapanatag ka at maliwanagan ka na kung bakit ganun nga siya. So, gawan ko yan ng ibang version para talaga mag-gets nyo talaga. So, again, uulitin ko, sa ibang kumpanya, June 15 ang sahuran, kasali na OT dyan. June 15 din, every June 15 yung vacation money kasi every year lang yun matatanggap yung tinatawag nga namin na yearly vacation, yung annual vacation or annual leave. So yun, matatanggap nila yun every June 15. Kaibahan sa amin, ang sahod namin, every katapusan of the month. Kasali na OT. Ang lumarahan namin, ang yung vacation money namin is every July katapusan kasama na pati sahod. So matatanggap mo siya. Hindi siya hiwalay binibigay. So yun lang ang kaibahan. Yun ang kaibahan lang. At pagdating naman sa OT, hindi ko alam kung ano ang bilangan sa overtime nila. Kasi nakabase sila sa every 15 days. Ang kami, nakabase kami the whole month. So ayan guys, sana maliwanag yung pagkasabi ko kasi ito lang naman ang tinatanong niya. Ang akala niya lang yung salary at saka OT is every 15. Oo, meron. Every 15 of the month sa other companies. Pero sa amin na kumpanya is every katapusan kami ng buwan, yung salary namin at saka OT. So yun lang ang kaibahan ng sa amin kahit pareho kami ng trabaho, magkaiba kasi kami ng kumpanya at yung iba naman, hindi ko alam
Kasi yung iba siguro nasa public ano sila company, tapos kami sa private company. May kaibahan naman talaga, may kaibahan doon sa pagdating sa bigayan ng sahod. So yun lang ang gusto ko lang gusto ko lang ipagpasalamat kay Jesus sa Arancilio doon sa tanong mo na to, para at least naman may idea kayo ba na hindi pala pari-pareho, magkaiba pala ang sahuran. So yun, sa kanila 15 every 15, sa amin every katapusan ng buwan. So yun. So yung vacation naman, ito sasagutin ko din yan, gagawan ko din yan ng maiksi lang na paliwanag naman. So ayan, maraming salamat doon sa tanong mo, sa comment mo pala. Tsaka yun lang, gusto ko lang ipaalam lang naman sa inyo para lang naman meron kayong ding idea din. Pero there is naman na mga company, hindi ko alam din, pero I'm sure 15 at saka 30 lang talaga yung sahuran, siguro mga ganun. Yun ang pagkakaalam ko lang. Pero ang inano ko lang is yung sa amin na version, yung sa amin dito, yun ang inano ko rin kasi magkaiba siya doon sa 15. So yung sa amin yun, yung every katapusan talaga, yun yung sa amin. Yung sa iba 15. So yun lang. So maraming salamat guys, at saka mag-ingat po kayong palagi lahat dyan, at saka God bless po. At kung mayroon kayong itatanong, mayroon kayong i-comments, mag-comment lang kayo down below. Tsaka yun, sikapin natin na mabigyan ng kasagutan yung tanong nyo. So maraming salamat sa panonood, at saka sa pag-subscribe, doon sa mga nagla-like at saka nagko-comments. Maraming salamat sa inyo dahil binigyan nyo ako ng idea na makagawa ulit ng kahit maiksi lang na video na magbibigay din ng kaunting paliwanag sa inyo, para alam ko naman na meron tayong mga medyo yung mga alanganin ba na katanungan na hindi gusto natin na masagot. So yun lang, sinabi ko lang para masabi ko yung kaibahan. So wala namang masama doon. Ang kaibahan lang is yung bigayan lang ng sahod or yung araw ng pagtanggap ng sahod. So yan, maraming salamat at bye-bye sa inyong lahat.